Hindi pa siya umaabot sa expressway, pero may kutob na si Mac Alvarez na hindi ito ordinaryong biyahe. Madilim pa nang dumaan siya sa checkpoint sa Batangas. Kumikinang ang lamparan ng simbahan sa dapit-hapon ng ulan, at ang paligid ay tahimik maliban sa mababang ugong ng kanyang truck. Pulang Peterbilt. Bagong linis. May refrigerated trailer sa likod, punang hangin na parang may laman na mas mabigat sa bakal. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Gising ka na agad, sabi ng madre, si Sister Josephine, habang iniaabot ang clipboard para sa pirma. Matanda na pero matalas ang mga mata at ang tinig niya ay parang hindi kailanman kinagat ng pagod. Kailangan naming makarating ang imahe sa Davao bago ang linggo. Handa ka ba, Ginoong Alvarez? Handa, sister, sagot niya, pilit ang ngiti. Sa abot ng makakaya ko. Sa loob ng trailer ay may kahong-kahoy na halos kasing laki ng kama. Doon nakaselyo ang estatwa ng Birheng Maria ng Guadalupe, mahigit 2 siglo na ang tanda. Gawa sa kahoy na may inukit na detalye, ipinarestore mula sa isang lumang kumbento. Hindi ito sinasakop ng insurance. Pero ang simbahan, ang sabi nila, ay umaasa sa pananampalataya. Bakit ako? Tanong ni Mats nang unang beses siyang tinawagan ng kanyang dispatcher na si Harrington. Hindi ko alam, Mats, sagot ng boses sa kabilang linya. Pero ang sabi ng arsobispo, gusto nila ng driver na hindi lang maingat, gusto nila ng taong may puso. Sabi ko, ikaw lang kilala kong ganun. Hindi na siya tumanggi. Hindi rin siya nagtanong pa. Pero ngayong narito na siya, sa kalmadong harapan ng simbahan, habang sinisiguro ang lock ng trailer, hindi niya mapigilang maramdaman na may kakaibang nangyayari. Habang isinasara niya ang pinto, sinulyapan siya ni Sister Josephine. Sa biyahe mong ito, sabi niya, hindi ka nag-iisa. Wala siyang naisagot. Tahimik siyang bumalik sa taksi. Umupo. Inayos ang salamin. Pinisil ang lumang rosaryong nakasabit sa rearview mirror. Basag na ang isang butil. Regalo ni Linda. Sa likod ng kanyang isip, narinig niya ang boses ng asawa, gaya ng madalas sa tuwing alis siya. Mag-ingat ka, Max. Huwag mong baliwalain ang dasal. Kahit hindi mo nararamdaman, gumagalaw siya. 3:00 ng madaling araw, lumarga ang truck palabas ng compound. Sa dashboard, sumayaw ang mapupulang ilaw. Sa mga mata ni Mas, ang daan ay tila mas maitim kaysa karaniwan. Wala pa ring traffic. Wala pang araw. Pero may naroon. May pakiramdam na parang may nakaupo sa likod niya. Tahimik ang biyahe pa Lucena. Isang EI station ang iniwan niyang bukas, pabulong ang mga boses ng mga commentator. Balita. Trapiko. Kalagayan ng panahon. Hindi siya nakikinig. Habang binabaybay niya ang Maharlika Highway, may naamoy siyang hindi normal. Hindi diesel. Hindi kape. Parang rosas. Pinandilatan niya ang sarili sa rearview. Wala yan, bulong niya. Pagod ka lang. Pinilit niyang ibaling ang isip sa kalsada, pero mas tumindi pa ang amoy. Parang may bokwet ng sariwang bulaklak na itinago sa sleeper cab. Luminga siya. Walang kahit ano roon maliban sa kanyang kumot, cooler, at jacket. Tiningnan niya ang ventilasyon. Sarado. Ang aircon, mababa lang. Hindi possible. Pagkatapos, dumilim bigla ang radyo. Nag-crackle. Pumalya. At may umalingaw-ngaw na awitin. Latin. Isang koro ng boses ng kababaihan. Mabagal. Malalim. Tila nagmumula sa ilalim ng hangin mismo. Anong kalokohan to? Pinatay niya ang radyo. Tumigil. Pero ilang segundo lang, nagsimula uli. Pinatay niya ang baterya. Tahimik. Lumunok si Mac. Nanuyo ang lalamunan. Nagsimula siyang kabahan sa hindi niya maipaliwanag. Ilang kilometro bago ang San Pablo, huminto siya sa isang gasolinahan. Madilim pa rin. Isang maliit na karinderya lang ang bukas, at isang batang babae ang naglalagay ng diesel. Kuya, sabi nito habang inilalapat ang nozzle, anong laman ng trailer mo? Rebulto. Birheng Maria. Pangsimbahan. Tumango siya. Kaya pala ang bango. Napakunot no si Mac. Ano raw? Parang amoy simbahan. Yung may mga bulaklak. Ang bango talaga. Akala ko may nagbenta ng rosa sa loob. Hindi na siya sumagot.
Umakyat na lang siya pabalik sa truck at isinara ang pinto. Habang papalapit siya sa Quezon, nagsisimula ng magliwanag. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng kabin. Sa bawat kilometro, pakiramdam niya ay may nakakasilip sa kanya mula sa likod. At doon niya ito nakita sa unang pagkakataon. Habang binabaybay niya ang paakyat na bahagi ng kalsada, isang batang babae ang nakaupo sa gilid ng daan. Nakalapat ang ulo sa dibdib ng ina at tila nahihirapang huminga. Hawak ng babae ang bote ng tubig, nanginginig ang kamay. Nabagal ang takbo ni Mac. Habang dumadaan ang kanyang trailer sa tapat ng mag-ina, tinamaan ito ng sinag ng araw. At sa mismong gilid ng trailer, sa ibabaw ng puting aluminum panel, may isang imahe na hindi niya naalalang nandoon. Ang Birheng Maria. Nakadipa ang mga kamay. Ang mata, bukas. Kumikinang. Ang ina ay napatingin. Ang bata ay tumigil sa pag-ubo. Umayos ng upo. Mainit ma, bulong nito. Pero parang may yumakap sa akin. Huminto si Mac sa gilid ng kalsada. Bumaba. Nilingon ang likuran ng trailer. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang imahe ay nandoon. Hindi pintura. Hindi sticker. Wala kahapon. Ngayon, nagniningning. Natatakot siyang lumapit. Ngunit ang ina ay lumapit sa kanya, luhaan. Kuya, sabi niya, salamat. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero humihinga na uli siya. Hindi ko alam kung saan galing to, sabay turo ni Mac sa imahen. Wala na yon, sabi ng ina. Ang mahalaga, dumaan ka. At may nangyari. Umakyat si Mas pabalik sa truck, parang nanginginig ang buong katawan. Inapakan ang gas. Mabilis siyang lumayo, hindi lumilingon. Nang tinignan niya ang rearview mirror, hindi lang ang imahe ang naroon. May 3 sasakyan na ang sumusunod sa kanya. Isang sedan. Isang jeep. Isang motor. Sa bawat isa, may sakay na nakatitig sa kanyang trailer. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Linda. May larawan. Screenshot ng isang video. #Miracle Truck Location, Quezon Province Caption, may Iloyong Rebulto. Nilingon ni Mas ang likod ng kanyang truck. At sa gilid, sa gitna ng asul na langit at tumataas na araw, nagniningning ang imahen ng ina ng Diyos. Walang pintura. Walang artistang gumawa. Pero naroon. Isang tanong lang ang naisip niya habang lumuluha sa harap ng manibela. Ano ang pinasok ko? Hindi nagtagal mula nang umalis si Mac sa Batangas, kumalat ang kwento, hindi sa isang piraso ng papel lamang kundi sa mga ilaw at screen ng buong bansa. Unay isang simpleng video. Isang ina sa gilid ng kalsada na umiiyak habang hawak ang maliit niyang anak, at ang trailer na dumaraan, at ang mukha ng Birheng Maria na tila kumikislap. Pagkatapos, isa pang kuha mula sa dashboard ng isang sasakyang sinusunod, zoom out mula sa cellphone na nag-shake habang humuhuli ng footage. Sa loob ng ilang oras, ang #Miracle Truck ay nagkaroon ng milyong views na parabang isang bagyo ang dumaan sa social feeds ng bansa. Sa simula, puro biro lang ang mga komento. Marketing ploy. Bakit walang artista? Edit. Ngunit hindi naglaon, umusbong ang mga seryosong testimonya, mga palabas na nagpapakita ng pagbabago. Isang matandang lalaki na hindi makahawak ng maayos sa kutsara biglang nakakain ng malinis. Isang babae na hindi makalakad dahil sa pananakit ng tuhod ang nakatayo at naglalakad ng hindi umaasa sa baston. Isang sanggol na humihinal sa ambulans na biglang humihina ng malalim sa harap ng pintuan ng EC. Mga kuha na may tawag na hindi maipaliwanag. Hindi nagtagal ay dumating ang unang opisyal na pagtingin. Hindi man isang eksaktong opisyal ng isang simbahan o ng gobyerno, pero si Rebecca Cole, isang state trooper mula sa Southern Luzon, ay hindi basta-basta nagpapadala ng report sa social media. Isa siyang babae na may disiplina, may uniform at may kurso sa pagsisiyasat. Tumahimik siyang nagpakilala bilang pulis, ngunit may pagkamangha sa kanyang mga mata nang siya mismo ang makasaksi ng unang tingin sa lalaki sa likod ng manibela. I saw it with my own eyes, nasabi niya sa radyo ng patrol car habang pinapaloob ang video. Hindi ito painting. Parang nagbago lang ang light sa gilid ng trailer. May kumislap at may parang humupa at may nangyari sa isang bata. Hindi agad niya inilabas ang badge sa harap ng mga dumadaang tao, ngunit sa loob, sinubukan niyang itakda ang linya, proteksyon at pagkilala.
Hindi siya ang uri na magpapadala sa hype, ngunit kung may banta o kalat na magsasakita sa publiko, kailangan ng pulisya. Nagtrabaho si Rebecca sa highway sa loob ng 2 dekada. Nakita niya ang iba't ibang uri ng kalamidad, multi-vehicle pileups, mga rally na lumalampas sa kontrol, mga konvoy na naghahatid ng protesta. Ngunit hindi niya kailanman nakita ang isang ilog ng mga headlights na sumusunod sa isang trailer nang may katahimikan at paggalang. Hindi sigaw, walang banggaan, katahimikan na may ritmo, tulad ng pag-uunos ng mga kandila sa isang misa. Binubuo ng mga jeep, truck, lili, motor, mga ordinaryong tao, drivers na hindi nagmamanman ng kanilang mga orihinal na destinasyon, kundi sinusunod ang landas ng trailer. Dumami tulad ng bula. Ang coverage ng mid-level at local na mga istasyon ang unang naghatid ng kwento. May mga anchor na hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. May mga host sa radyo na tumatawag sa mga tindahan at nakakarinig ng mga testimonyo. Lahat ay tila nag-ambag sa isang chorus, hindi maipaliwanag. Sa loob lamang ng isang araw, ang isang tipikal na job sa logistics ay naging pambansang issue. Maraming nagtanong, isang prank ba ito? Isang viral stunt? Pero ang mga litratong ipinapadala mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ay hindi nagtatagpo sa oras o anggulo. Ang imahe ay lumilitaw sa gilid ng trailer nang walang bakas ng bagong pintura o wet strokes. Mismong ang mga vendor sa mga rest stop ay nagsabing ang trailer ay bago nang dumaan sa umaga. Walang painter ang nakakakita, walang scaffolding, walang carbon traces, hindi katulad ng anumang art installation na kilala nila. Sa kabilang banda, may mga naghinala rin habang lumalapit ang kumboy, mga tao sa simbahan, mga parish priest at mga madre ang nagsimulang tumawag sa diocese. May mga lutuang paniniwala, may mga nagsasabing isa pa lang yan sa mga milagro. Ang simbahan ng Davao, na naghihintay sa kargamento para sa pagdedesisyon ng bagong basilika, ay nagtatakda ng mga alituntunin para sa pag-aalaga ng relikya. Ngunit hindi nila inasahan na ang relikya ay magiging sanhi ng isang kumpletong paglipat ng publiko. Habang nag-ikot si Max sa Hilaga at papunta, dahan-dahan niyang naramdaman ang dami ng tingin sa kanyang truck. Hindi lamang dahil sa ordinaryong pagsunod sa kalsada. Ang mga mata ay naglalakbay sa gilid ng trailer, lumalapit ang telephones, humihila ang mga selfie, may mga nagsiselos at may mga umiiyak. Hindi niya gaanong naintindihan ang bilis ng paglaganap, siya ay isang driver lamang, isang ama at isang asawa. Isa lang akong driver, palagi niyang sinasagot ang mga nagtatanong sa roadside. Ngunit ang mundo ay may iba pang plano. Habang dumarami ang mga sasakyan, dumadami rin ang mga kwento ng paggaling. Minsan, isang tricycle driver sa Lucena ang lumapit, may hawak na lumang x-ray na nagpapakita ng malamig na mga anino sa baga, isang diagnosis na nagdala sa kanya sa ospital ng ilang buwan. Nilabas ko lang ang x-ray, idinikit ko sa trailer, akala nila gagamitin para sa isang appointment, pahayag niya sa harap ng isang mobile phone. Nang sumilip ako sa gilid ng trailer parang may liwanag na dumaan. Sumama ang pakiramdam ko. Nag-decline ang sakit. Nawala. Ang physics ng agham ay hindi makapagsabi kung paano, ang nakikita lamang ng publiko ay ang pagbabago. Isang doktor, isang retiradong military physician na tinatawag na Colonel Ramon de los Santos, ay isa sa mga unang tumayo at nagsalita sa Opens. Bato at pagtanda ang mga dalang testimonya niya. Lingid sa marami, si Colonel de los Santos ay halos hindi nakagalaw dahil sa isang lumang spinal injury mula sa isang aksidente noong dekada na ang nakalilipas. Nakasanayan niya ang buhay sa paralisadong mano, nakatulog sa gabi habang pinapangarap ang paglalakad ng walang suporta. Pero isang gabi nang nakita niya ang kuha ng trailer sa social media, nagmadali siyang lumabas ng tahanan at sumakay sa jeep papunta sa highway. Sumunod siya at sa wakas ay napatigil sa gilid ng daan nang matapos ang prosesyon sa isang maliit na rest stop. Pinanaob niya ang kanyang mga kamay at hindi niya inaasahan ang nangyari. Isang mahapding pag-igting sa kanyang mga kalamnan, parang may maliit na init na dumaan sa gulugod. Bumangon siya ng dahan-dahan at nakatayo, hindi ganap, ngunit sapat para maluhod. May mensahe ang truck na yan, sabi niya sa harap ng nagtipong tao. At hindi ito tapos. Ang pahayag ni Colonel de los Santos ay isang paninibagong gasolina para sa kwento. Hindi ito isang gurong relihiyoso o isang influencer. Ito ay isang taong may kredibilidad sa ibang anggulo, isang militar na kilala sa integridad. Ang tag-araw na gabi ay naging mas malamig sa kanyang pag-amin, ngunit ang damdamin sa paligid ay mainit.
Ang mga tao ay humalakhak, umiiyak, naglalakad patungo sa trailer na may mga cellphone na nakataas. Maraming sumubok na magtap ang trailer, may isang retiree na pinagkaitan ng mobility scooter ang umakyat at pagkatapos ay yakap ang sarili nang kumatok siya sa walang saysay na hangin at parang may nagtulak sa kanya pabalik sa pagkakaupo. Hindi lahat ay naniniwala. May mga skeptics, siyentipiko at mga kritiko na nagsabing dapat suriin ang trailer, dapat buksan ng mga eksperto ang container. May mga laboratorio at universities na nag-offer ng testing. Ngunit ang simbahan at ang mga nagdala ng estatwa ay mahigpit. Ang crate ay sealed at ang relikya ay isang bagay ng pananampalataya, hindi dapat ginalugad para sa spectacle. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng pangangailangan para sa transparency at ang pagrespeto sa relihiyosong debosyon. May isang umaga nang huminto si isang maliit na news crew sa gilid ng Ipil Road. Naglatag ang anchor ng mic at nagtanong kay Max sa gitna ng kumakailan lamang na prosesyon. Ipinakita ang trailer sa background, ang imahe ng Birheng Maria kumikislap sa gilid. Sir, maaari ba kaming kumuha ng ilang salita? Maraming Pilipino ang nagsasabing milagro ang nangyayari. Tumingin si Max sa kamera, pagod pero may banayad na halo ng bagay sa mukha niya, pagkataranta at pagkahiya. Isa lang akong driver, sabi niya ng direkta. Gawa lang to ng trabaho namin. Dala ko ang kargamento. Hindi ako ginawa para manghula o magpanggulo. Ngunit ang tagapakinig ay gutom sa kwento, at ang bawat salitang sinabi ni Mas ay sinusulat at pinapakalat ng mga host. Gisingin mo na Linda, sabi ng isang producer sa iba pang end, ngunit Mas ay tahimik. Naramdaman niya ang bigat ng titig. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga batang umaasang mabigyan ng kahiligan ang pangyayari. Hindi niya rin gustong magmalaki. Sa oras na yon may lumapit na isang lalaki, mukhang doktor, may lab coat na dinalisay ng panahon. Colonel De Los Santos, bulong ng mga tao. Nang makita ni Mas ang pangalan sa badge, yumuko siya ng bahagya. Hindi dahil sa paggalang sa titulo, kundi dahil sa karanasan na alam niya ang pagbabago sa buhay ng isang tao. Anong ginawa nila sa'yo? Tanong ni Mats nang hindi inaasahan. Ngumiti ang kolonel. Wala silang ginawa, sagot niya. Pero kung may mangyayari pa sa dami ng pagkakataong ito, kailangan ng tao na magdala ng disiplina at hindi lamang pananampalataya. Kailangan ng pagpapalakas. Kailangan ng pag-aalaga. Napatingin siya sa trailer. Hindi ko sinasabi na ito'y milagro dahil hindi ito katulad ng lahat ng ginagamot natin. Pero may nangyari. At marahil mas marami pa. Sa mga panahong iyon, lumitaw ang isa pang kababalaghan, hindi lamang ang nagmamasid ang dumami, ang mga tagahanga at pilgrims ay nagsimulang magdala ng mga bagay na may hugis ng pag-asa, mga rosaryo, mga larawan ng pamilya. Mga sulat na isinulat ng mga kamay na nanginginig. Mga lumang skapular, mga sinturon, mga laruan ng mga bata. Naglalagay sila ng mga alay sa gilid ng highway, maingat na inilalagay sa maliliit na altar na gawa lamang sa karton at mga kandila. Ang ilang mga pastor at pari ay nagpahayag ng mga abiso, huwag gayahin ang mga pagkilos na makasisira sa normal na trapiko, huwag magpadala sa frenzy. Ngunit marami ang hindi nakikinig, sila ay naglalakad na may paningin. Para sa kanila, ang presence ng mahal na imahe ay mas malakas kaysa sa anumang pangaral. Sa paglipas ng araw, ang convoy ay naging buhay na simbolo, hindi lamang ng pag-asa kundi ng isang tanong, ano ang susunod? Habang umuukit ang mga ilaw ng gabi sa aspalto, nagsimulang mag-set up ng mga live feeds at mga prayer circles. Ang isang maliit na grupo ng mga volunteers ay nag-organisa ng water stations at aid para sa mga dumadating. May mga nag-aalaga ng mga lola at lolo na pagod na lumakad. May mga nagsusulat ng mga petisyon para sa mga nagsusumamo ng tulong medikal. Ang lahat ay tila nag-ambag sa isang bagong isang komunidad na hindi mo asahan sa isang highway. Sa isipan ni Mats, may kumpol ng tanong na hindi matatapos. Kung ang isang estatwa ay nagdadala ng ganitong epekto, sino ang magbibigay linaw sa susunod na yugto? Ang kanyang telepono ay puno ng tawag mula sa media at diocese. Ang kanyang asawa ay nag-text ng paulit-ulit, mag-ingat ka. Ipagdasal mo kami. Ang kanyang mga anak ay nagpadala ng emojis at hearts at video messages ng suporta. Nanay, ang ate ko nagsisisi na hindi kami nakasama, sabi ng isa. Sabi niya, mag-ingat ka po. Sa gilid ng highway, habang ang convoy ay dumarami at ang mga kamera ay umiikot sa kalsada, isang maliit na grupo ang nagtipon para sa isang maliit na program, isang parinig mula sa isang doktor sa telebisyon, isang mensahe mula sa isang madre.
At isang mensahe mula sa kolonel, ito ay simula lamang, anya. Ang ating obligasyon ay hindi lamang mamangha, kundi umalalay. Ang pahayag ni Colonel De Los Santos ay hindi simpleng pahayag ng pagkilos, ito rin ay isang panawagan. Ang mga tao ay naghahanap ng sagot at ang sagot ay parang nasa dulo ng isang landas lamang, isang landas na umaabot pa sa loob ng bansa. Bago magtapos ang araw, pumailan lang sa himpapawid ang boses ng isang international news feed. Ang maliit na fenomenon ay nagkaroon ng malawak na pansin. Ngunit sa SED ng mga bateryang kinakandado sa mga station at microwaves at live streams, ang totoong tanong ay nanatiling nakatayo sa loob ng kabuuan ng convoy. Sino ang magdadala ng sagot sa kargamentong ito? Sino ang magpapasya kung ito'y isang tanda o isang delusyon? Si Mas ay nagmaneho pa rin, naglalakbay patungo sa timog. Hindi niya maisip na ang kanyang simpleng pagdala ay magiging sentro ng debate. Ngunit sa likod ng mga tanong at ingay, may isang tahimik na bagay na lumalago sa dibdib niya, isang malalim na pakiramdam na kung saan siya ay hindi lamang nagmamaneho, siya ay tinawag. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang mga boses na nagmumula sa dulo ng konvoy ay nagsasabing, may patuloy na pagsubok. Sa huling ilaw bago kumitid ang gabi, may lumabas mula sa masa at tumayo sa harapan ang isang lalaki, luhaan ang mata, hawak ang kanyang medalya na bakal. Kailangan namin ng tulong hanggang sa dulo, sabi niya. May mga may sakit pa sa ruta. Kailangan namin ng tao na may puso. Nanahimik si Mats ng sandali. Tumango siya, hindi sa kamalayan ng kanyang susunod na hakbang kundi sa pagkilala na ang kanyang biyahe ay hindi na niya bago lamang. Ang mga ilaw ng konvoy ay naging isang ilog na kumikislap sa ilalim ng gabi, milya-milya ang layo, at sa bawat ilaw may isang kwento. At ang kwentong iyon, sa kanyang dibdib, ay nagsimulang sumulat ng panibagong kabanata. Sa bawat kilometro ng highway na tinatahak ng truck ni Mats, parami ng parami ang mga sasakyang sumasabay. Mula sa simpleng 3 sasakyan sa Quezon, naging 20, tapos 50. Pagdaan sa Laguna, tila isang buong bayan na ang bumibiyahe kasama niya. Hindi na ito parang trapiko, ito'y parang prosesyon. May mga lola sa mga tricycle, nakasuot ng puting belo, may hawak na rosaryo na iniangat sa air habang dumadaan ang trailer. May mga batang kumakaway mula sa mga bintana ng AC, may mga motorista na humihinto sa shoulder para lang makaluhod habang lumilipas ang truck. Sa mga radio stations, ang mga announcer ay nagde-debate. Mga kababayan, milagro nga ba ito o guni-guni lang ng bayan nating sabik sa pag-asa? Habang ang mga komento online ay hindi na rin basta nakakatawa. Dumami ang mga totoong kwento, puro mga tao na hindi magkakakilala pero iisang tinig ang sinasabi, may nangyari. Isa sa mga pinakatumatak ay nangyari sa paanan ng bundok Banahaw. Isang manggagamot, si Dra. Clarice Pangilinan, isang respetadong herbalista at alternatibong manggagamot, ay nagsabing wala siyang tiwala sa sinasabing milagro. Anya, kapag inaasa natin sa pananampalataya ang paggaling, pinapatay natin ang agham. Sumama siya sa isang stop sa may Tayabas upang patunayan ang kanyang punto. May dala siyang medical kit, isang notepad, at ang intensyong pabulaanan ang nangyayari. Hindi ako galit sa Diyos, sabi niya sa mga mamamahayag. Galit ako sa pagkukunwari. Habang papalapit ang trailer, isang babae ang nagsisigaw sa pila. Patawad po. Excuse lang. Yung anak ko, hindi humihinga ng maayos. Ang bata, mga 3 taong gulang, kulay abuhin ang pisngi at pawis na pawis. Inalalayan siya ng ina habang sinusubukang makalapit. Tumayo si Dra. Clarice at humarang. Sandali lang. Hindi ito emergency room. Ngunit hindi na kailangan pang magsalita pa. Habang dumaan ang trailer sa harap nila, napatingin ang bata sa imahe ng Birheng Maria. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig, malalim, mahaba, parang tinanggalan ng bigat ang kanyang dibdib. Napaluhod ang ina sa lupa. Anak ko humihinga na, sigaw niya, halos mawala ng boses. Nang tumingin si Dra. Clarice sa bata, hindi siya makapaniwala. Ang dati parang walang ulirat, ngayon nakatingin, nakangiti pa nga. Nilapitan niya, tinignan ang pulso, ang mata, ang hininga. Tumango siya, parang natigilan. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya, lumayo ng tahimik, nakapikit ang mga mata. Ang kanyang notepad ay naiwan sa lupa. Bago siya tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan, narinig siyang bumulong, akala ko alam ko na lahat. Mula noon, tumahimik siya sa media.
Pero may isang video na lumabas isang araw matapos ang insidenteng iyon, kuha mula sa loob ng sasakyan niya habang naglalakbay paalis. Sa video, umiiyak siya habang dinadasal ang ama namin, paulit-ulit, paulit-ulit. Nang makapasok si Max sa Camarines Norte, halos imposible nang hindi mapansin ang konvoy. Pulis, barangay tanods, at mismong mga pari ay lumalabas para i-guide ang trapiko. Sa bawat checkpoint, tinatanong siya kung kailangan ng escort. Paulit-ulit siyang sumasagot ng pareho, hindi ko kailangan ng proteksyon. Hindi ako importante. Ngunit hindi siya pinapaniwalaan ng tao. Ang mga naglalakad sa gilid ng highway ay parang dumadalo sa isang misa. May mga lumuluhod. May mga pumapailan lang na kanta mula sa mga speaker ng jeep na sinakyan pagaling Bicol. Lahat ng tao ay tila sabik na makalapit sa trailer. Pagdating sa Naga City, bigla siyang tinapik ng isang volunteer mula sa simbahan. Kuya Mats, may isang pamilya rito. Yung bata nila may pneumonia raw. Ayaw huminga. Pinapakiusap kung pwedeng makalapit ang truck. Tumango si Matt, tumabi sa gilid ng isang lumang covered court na ginawa ng makeshift clinic. Doon niya nakita ang bata, payat, putla, may hose sa ilong at kamay na tinusukan ng swero. Nakahiga sa folding bed, nakatitig sa kisem. Ang inay humihikbi. Please lang po. Kahit sandali lang, sabi ng ina. Kahit mapagmasdan lang niya. Walang sinabi si Matt. Binuksan niya ang pinto ng truck at sinenyasan ang ina. Upo kayo. Sa passenger seat. Hawakan niyo siya. Dahan-dahan, inakyat ng babae ang anak, huminga ng malalim at umupo sa tabi ni Matt. Tahimik ang lahat. Ilang metro lang ang layo ng imahe mula sa kanila. Sumulyap si Matt sa bata. Nakapikit ito, parang pagod na pagod. Maya-maya, may narinig silang tunog, isang hinga na malalim. Isa pa. Tapos isa pa. Nang idilat ng bata ang kanyang mga mata, agad niyang niyakap ang ina. Mahindi na masakit. Napahagulgol ang babae. Si Mats hindi makapagsalita. Hinawakan lang niya ang manibela, pinikit ang mga mata, at nagpasalamat, hindi sa sariling nagawa, kundi sa anong hindi niya maipaliwanag. Nang bumaba sila sa truck, naroon na ang mga tao. Isang babae ang dahan-dahang nagsimula ng awitin, Aba Ginoong Maria, sinundan ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa halos buong compound ay sabay-sabay na kumakanta. Maaaring hindi perpekto ang tono, ngunit ang damdamin ay buo. Ang imahe sa trailer ay nagniningning sa ilalim ng ginintuang liwanag ng araw, at tila tumitibok ang liwanag nito sa saliw ng kanta. Habang papalayo si Max sa Naga, halos ayaw niyang iwan ang lugar. Ngunit alam niyang kailangan pa niyang magpatuloy. Sa salamin, nakita niyang may mga taong tumatakbo, sumusubok humabol. May ilang humahawak sa kalsada, tila sinusubukang damhin ang nadaanan ng gulong. May isang matandang lalaki na yumuko at hinalikan ang lupa. Sa gabi ring iyon, habang binabagtas niya ang mga daan pabikol, bumigat bigla ang takbo ng truck. Parang may humila. Nag-warning ang engine light. Tumigil siya sa gilid ng highway. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng hamog. Makapal. Malamig. Parang usok ng insenso sa loob ng simbahan. Tinignan niya ang paligid. Wala siyang makita. Lumakad siya papunta sa harapan ng truck, binuksan ang hood. Inilawan ng flashlight ang makina. Wala siyang makita kaagad. Ngunit may narinig siyang mga yabag. Pumihit siya. May isang lalaki. Nakatayo sa gitna ng hamog. Naka-jacket, itim. May suot na cap. Matangkad, mga 50 o 60 ang edad. Hindi lumalapit. Hindi rin natatakpan ng hamog. Sir, sabi ng lalaki, boses na mababa pero malinaw. Mukhang kailangan mo ng tulong. Wala naman akong tinawagan, sagot ni Max. Hindi mo kailangang tumawag, sabi ng lalaki. Kapag tinatawag siya, may ipinapadala. Naglakad ang lalaki papunta sa makina. Walang tanong, walang pahintulot, diretso siyang sinilip ang loob. Full lines mo, anya. Nabasa. Kailangan lang patuyuin. Sandali lang to. Habang kumikilos siya, napansin ni Mats na may bahagyang liwanag sa dulo ng daliri ng lalaki. Hindi sobrang maliwanag. Parang apoy ng kandila. Gabi-gabi, dumarami ang naniniwala, sabi ng lalaki habang inaayos ang wiring. Pero sa likod ng paniniwala, kailangan may humawak ng manibela.
Galing sa'yo yon. Hindi pa man siya natatanong ni Mats, tumayo na ang lalaki. Subukan mo. Pinihit ni Mats ang susi. Umungol ang makina. Malinis. Parang bagong palit. Magsasalita pa sana siya nang mapansin niyang wala na ang lalaki. Walang yabag. Walang aninong lumayo. Tanging ang hamog na muling bumalot sa paligid. Pagbalik niya sa taksi, may isang bagay na nakasabit sa rearview mirror. Isang maliit na medalya ng Birheng Maria. Hindi niya yon nilagay. Hinawakan niya ito. Mainit. Hinawakan niya ang manibela. Tumindig ang balahibo niya. Hindi niya alam kung sino ang dumating sa gabi, pero alam niya kung bakit ito nangyari. Ang kalsada ay hindi lamang direksyon. Isa itong panawagan. Mabigat ang gabi sa Camarines Sur. Ang langit ay kulay abo, tila may halong abot langis, at ang kalsada'y basang-basa sa ulan na hindi bumubuhos kundi dumudulas lang pababa ng mga ulap, parang luha ng kalangitan. Si Mats ay hindi na nakakaramdam ng pagod, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa adrenaline at pagkagimbal. 3 araw na siyang nasa daan, halos hindi pa natutulog ng maayos, pero tila may humahawak sa kanya't bumubulong sa likod ng kanyang isip, magpatuloy ka. Paglampas niya sa isang maliit na bayan sa Camarines Sur, sa pagitan ng mga kurbadang bundok na balot ng hamog, bigla siyang nakaramdam ng mabigat na pagpitik sa ilalim ng truck. Parang may humugot ng hininga mula sa makina. Umilaw ang check engine. Sumunod ang iya, tumigil sa gitna ng kalsadang matarik. Hindi na yon, bulong ni Max habang pinipilit ang ignition. Wala. Walang sagot ang makina. Tumahimik ang truck. Ang huni ng ulan sa bubong lang ang naiwan. Bumaba siya, naglakad sa harapan. Binuksan ang hood. Umalim ang hangin. Walang streetlight. Ang kanyang flashlight lang ang nagbibigay liwanag, at kahit iyon ay nanginginig sa kanyang kamay. Habang sinusuri niya ang loob ng makina, narinig niya ang mga yabag. Mabilis. Pero magaan. Tumalikod siya. Isang lalaki. Nakatayo sa gitna ng hamog. Hindi kilala ni Mats pero may kakaiba sa presensya nito. Matangkad. Maputi ang kasuotan, hindi kapusya ng damit ng manggagawa, kundi parang isinusuot sa misa. May mukha siyang pamilyar pero hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita. Sir, may problema ba? Tanong ng lalaki, mahinahon ang boses, parang hindi natatablan ng ulan. Biglang namatay, sagot ni Mac. Check engine. Wala na akong signal at... Hindi mo kailangan ng signal para tumuloy, putol ng lalaki. Lumapit ito sa makina. Pakiilawan dito. Sumunod si Mac, inabot ang flashlight. Sa ilalim ng liwanag, napansin niyang ang kamay ng lalaki ay may peklat, paikot sa pulsuhan, tila luma at malalim. Pero malinis. Maputi. At sa bawat galaw ng kamay nito, parang humuhuni ang hangin. May nabasa lang na connection, sabi ng lalaki. Tuyuin lang natin to. Mekaniko ka? Tanong ni Mac. Ngumiti ang lalaki. Hindi ako mekaniko. Pero marunong akong mag-ayos ng bagay na kailangan pang gumalaw. Tahimik. Nakatingin lang si Mas habang nagtatrabaho ito. Pagkatapos ng ilang minuto, sinara ng lalaki ang hood. Subukan mo uli. Sumakay si Matt. Pinihit ang susi. Isang pitik lang at nagliyab ang makina, malinis ang tunog, parang walang nangyaring aberya. Napabuntong hininga siya. Salamat, sir. Kung di dahil sa'yo. Pagtalikod niya, wala na ang lalaki. Parang nilamon ng hamog. Tumingin siya sa paligid. Sir, sigaw niya. Walang sagot. Pagbalik niya sa truck, may isang bagay na agad niyang napansin. May nakasabit sa rearview mirror. Isang medalya. Hindi ginto. Hindi pilak. Parang luma na. May nakaukit, Regina Caeli, Ora Pro Nobis. Sa likod, may simbolo ng puso na nasusugatan, nakapulupot sa tinik. Hinawakan ni Matt. Mainit. Parang hawak niya ang pintig ng puso ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa kalsada. Walang anino. Walang bakas ng paa. Sumandal siya. Huminga ng malalim. Hindi na siya sigurado kung hanggang saan siya dadalhin ng biyahe. Pero alam niyang hindi na lang basta kalsada ito. Samantala, sa malayo, habang siya ay nakapikit, isang babae ang nakaupo sa harap ng altar sa kanilang maliit na bahay sa Lokban.
Si Linda. Asawa niyang matagal nang hindi lumalabas ng bahay sa gabi, ngayon ay gising sa dilim, may hawak na rosaryo. Nakaluhod. Nakapikit. Namumugto ang mata. Nanginginig ang labi. Ibalik mo siya sa amin, bulong niya. Hindi niya alam kung saan siya dinadala ng biyahe niya, pero alam ko may dahilan. Gabayan mo siya. Habang umiikot ang mga butil ng rosaryo sa kanyang daliri, biglang lumakas ang hangin sa bintana. Nagkakislapan ang mga ilaw. At sa isang iglap, naramdaman niyang may dumaan sa likod niya, hindi tao, hindi hayop, kundi presensya. Hindi siya natakot. Napangiti siya. Salamat, sabi niya. Kinabukasan, habang binabaybay ni Mas ang papasok ng Albay, nakita niya ang hindi pa niya nakita sa buong biyahe. Mga bangka sa gilid ng highway. Bangka. Mga mangingisdang sumagwan mula sa ibang isla para lang sumabay sa kalsada. Naghihintay sa pantalan para sumakay sa truck caravan. 2 araw silang bumiyahe. Ang iba may dala pang bata. Ang isa may dalang krus na yari sa saging. Lahat sila tahimik, nakamasid. Sa likod nila, dumating ang isa pang grupo, mga truck driver mula sa Visayas. May mga trailer din, hindi sila dala ng kargo, dala sila ng panata. Ang harap ng isa sa mga truck ay may nakasulat, "Sumusunod kami sa liwanag." May isang lalaking nakamotorsiklo, huminto sa tabi ni Max. May cross sa jacket, gawa sa reflective tape. "Kuya," sabi niya, "hindi na to prosesyon. Isa na tong paglalakbay." Hindi na alam ni Mac kung paano paresponde. Lahat ng tao ay tila nagdadala ng sariling kwento. Ang bawat gulong ng sasakyan ay isang dasal. Ang bawat pagkabig ng manibela ay paniniwala. Habang lumalalim ang gabi, dumami rin ang coverage. Ang mga lokal na estasyon ng radyo ay nagko-cover na ng biyahe 24 paghahati 7. May segment na tinawag na Miracle Tracker. May iye na nagbabasa ng mga mensahe mula sa mga pamilya, "Sundin mo ang liwanag, Mats, salamat sa pagdadala ng pag-asa, may anak kaming may sakit, hinihintay ang truck." Kahit saan siya magpunta, may mga tao. Sa mga kalsada, sa bubong ng bahay, sa gilid ng poste. May mga alay na binababa, prutas, tinapay, rosaryo, tubig. May isang lolo na hinubad ang wedding ring at iniabot sa isang volunteer. "Ibigay mo kay Kuya Driver. Pag-asa ko yan." Sa bawat kilometro, lumalalim ang tanong sa loob ni Max, bakit siya? Hindi siya banal. Hindi siya pari. Hindi siya propeta. Isa lang siyang driver. Pero tila may pumili sa kanya para maghatid ng isang bagay na hindi matimbang pero napakabigat. Sa gabi ring iyon, habang patungo na siya sa Legazpi, may nagaganap sa gilid ng highway. Isang batang babae, nakaupo sa wheelchair, hawak ng kanyang kuya. 7 taon. Pinanganak na bulag. Laging sinasabi ng nanay, "Hindi ka nakakakita, anak, pero mararamdaman mo ang ganda." Nang malapit na ang trailer, pinilit ng bata na bumaba. Hindi siya pinayagan ng ina. Ngunit nagpumilit siya. "Gusto kong maramdaman yung liwanag," sabi niya. Hinawakan niya ang gilid ng trailer. Tumigil siya. Umiyak. At pagkatapos, pabulong niyang sinabi, "Ang ganda pala ng langit." Napahinto ang kanyang kuya. "Anong sabi mo?" Ngumiti ang bata. Kulay asul tapos may ulap. Napaiyak ang lahat sa paligid. Ang hindi nakakakita, ngayon ay nagsasabi kung ano ang nasa paligid. Sa loob ng truck, si Mas ay hindi pa rin tumitigil. Hindi niya alam kung ano pa ang susunod. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ito basta biyahe. Isa na itong panawagan ng isang bayang sabik sa paniniwala. Ang langit sa Samar ay kulay pilak habang dumadaan ang konvoy sa mahaba't baku-bakong highway. Habang sumisikat ang araw, ang mga ilaw ng mga sasakyan sa likod ni Mas ay hindi pa rin nawawala. Sa rearview mirror, nakita niya ang hindi na konvoy, isa na itong dagat ng paniniwala, parang ilog ng pag-asa na hindi humihinto. Pagdating sa isang rest area na dating abandonado, huminto ang truck. May kalawakan itong paradahan sa tabi ng isang lumang gasolinahan. Tumigil si Mats, bumaba, at agad sumandal sa gilid ng taksi. Pagod na pagod siya. 3 oras na lang dapat ang tulog niya, pero halos walang tulog sa nakaraang 3 araw. Hindi pa man siya nakapikit ng matagal, may humawak sa kanyang braso. Isang volunteer. "Kuya Max, sorry po, pero dumadating na naman ang mga tao." Napabuntong hininga siya. Hindi na siya nagulat.
Sa loob lamang ng kalahating oras, ang dating bakanting rest area ay naging isang lugar ng paglalakbay. Dumating ang mga pamilya na may dalang folding chair, foam mattress, at kung minsan ay bitbit ang kanilang mga may sakit. Ang iba ay may kasamang larawan ng mga mahal sa buhay, nakalaminate, nakalagay sa ziplock, may kalakip na sulat. Ilalagay nila ito sa gilid ng trailer, parang altar. May isang babae na lumapit habang bitbit ang kahon na puno ng sobre. Mga sulat po ng mga taong hindi na makalakad. Mga panalangin. Hindi ko alam kung may mangyayari. Pero kung pwede, kahit dito lang po may lapit. Tumango si Mac. Hindi siya makapagsalita. Kinuha niya ang kahon at dahan-dahang inilagay sa harap ng trailer. Maya-maya, dumating ang batang babae na dating bulag. Nakasakay pa rin sa wheelchair pero ngayon ay hindi na hawak ng ina, siya na mismo ang nagtutulak. Nakasuot ng puting bestida at may rosaryo sa leg. Nang makalapit siya sa trailer, pinilit niyang tumayo. Inalalayan ng mga tao. Humawak siya sa gilid ng truck, mumiti at tumingala. Dito ako unang nakakita ng langit, sabi niya. Ang video ng kanyang pahayag ay kumalat muli sa buong bansa. Sa mga balita, tinawag siya ng ilan na ang Batang Liwanag. Sa mga social media, siya ay naging simbolo ng pananampalataya, hindi dahil sa himala, kundi dahil sa kanyang pagnanais makakita, at sa pananalig na mararamdaman niya ito kahit nakapikit pa rin. Hindi lahat ng dumating ay Katoliko. Hindi lahat ay naniniwala sa Birheng Maria. Pero dumating sila. Lalo na nang dumating ang isang babae na nakasuot ng hijab, kasama ang kanyang anak na lalaki. Tahimik silang naupo sa isang gilid. Hindi sila lumapit kaagad. Ngunit lumapit si Rebecca Cole, na noon ay matagal nang nagmamasid mula sa di kalayuan. Si Rebecca, ang pulis na dating hindi kumbinsido, ay naroroon pa rin. Hindi na siya naka-uniform. Nakasuot siya ng simpleng shirt at maong, may dalang dermos ng kape at maliit na journal. Nakaupo siya sa gilid ng covered area, nagsusulat. Tumigil siya nang makita ang babaeng Muslim. Lumapit siya. Hippo. Pwede po bang malaman ang kwento nyo? Maingat niyang tanong. Ngumiti ang babae. Wala po akong balak pumunta rito. Pero kahapon habang nanonood ng live stream ang anak ko, bigla siyang tumigil sa pagkisay. Nagkaka-epilepsy siya. Simula 3 taon gulang. Ngayon, 8 na siya. Pero kahapon lang, sa unang pagkakataon, tumahimik siya. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Ma, may ilaw." Tinignan ni Rebecca ang bata. Nakangiti ito, parang walang iniinda. Iba ang paniniwala namin, sabi ng babae. Pero sa totoo lang sa panahong ganito, hindi mo pipiliin kung saan galing ang pag-asa. Tatanggapin mo kung darating. Hindi agad nakasagot si Rebecca. Tahimik siyang tumango. Sa kanyang isip, binalikan niya ang mga araw kung kailan puro lohika at protokol ang kanyang mundo. Batas. Evidence. Chain of command. Pero dito, sa gilid ng isang trailer na may imaheng hindi pininturahan, lahat ng bagay na alam niya ay tila nauupos sa harap ng isang bagay na mas malalim. Bigla may tumawag sa radyo. Isa sa mga voluntaryo. Ma'am Rebecca. May tawag po mula sa Cebu City Hospital. Napakunot no siya. Anong meron? May batang pasyente raw. Critical condition. Gusto raw makita ang truck habang may oras pa. Tumigil ang lahat ng paggalaw sa loob ni Rebecca. Kahit ang hangin ay tila humina. Ano ang pangalan? Amira. 6 na taong gulang. Hindi na tumutugon sa gamot. Pero nang marinig niya sa radyo ang kwento ng batang bulag, hiniling niyang makita ang truck. Tinignan ni Rebecca si Mac. Nakaupo ito sa isang tabi, hawak ang kanyang dermos, hindi na nagugulat sa kahit anong bagong himala. Ngunit sa mata niya may pagod. May bigat. Nilapitan siya ni Rebecca. Mac. May bata sa Cebu. Gusto kang makita. Critical na siya. Hindi na kailangan ng sagot. Tumango lang si Mats, tumayo at bumalik sa truck. Maghanda tayo. Aalis tayo sa loob ng 30 minuto. Sa loob ng rest area, ang mga tao ay hindi nagtanong. Hindi nagreklamo. Nang marinig ang balita, kusa silang gumawa ng daan. Parang alam nilang kailangan ng magpatuloy ang truck. Bago sumakay, lumapit ang batang dating bulag sa gilid ng taksi. Kuya Mats, sabi niya.
Sabihin mo sa kanya kung maramdaman niya ang liwanag, makikita niya ang sarili niya. Napatigil si Matt. Napatingin sa bata. Ibig mong sabihin. Umiti lang ito. At sa kanyang mga mata may malinaw na liwanag. Hindi basta mata. Hindi basta paningin. Pananampalataya. Habang umaandar ang makina at nagsimulang gumalaw ang buong konvoy patungong pier, sumabay ang dasal ng sambayanan. Walang sermon. Walang misa. Pero ang bawat tunog ng makina, ang bawat buntong hininga ng tambutso, ay parang isang alay, isang panalangin para sa isang batang hindi pa nakikita ang truck, pero naniniwalang ito'y darating. Tahimik ang biyahe mula Samar patungong Cebu pero hindi sa paraang normal. Tahimik dahil lahat sa konvoy ay nag-aabang. Hindi na lang ito paglalakbay, ito ay isang paghingi ng himala. Ang bawat gulong ng sasakyan, bawat pag-apak sa preno, bawat panalangin na sinasambit sa ilalim ng hininga ng mga pasahero, lahat ay para sa isang batang hindi pa nila nakikita, pero tila mahal na nila, si Valentina. 6 na taong gulang. May leukemia. Mahigit 1 taon nang palipat-lipat sa ospital. Ngayong gabi, wala nang inaasahang paggaling mula sa ospital. Sinabi ng mga doktor sa ina, makipag-usap na kayo sa kanya habang gising pa. Sabihin niyong mahal niyo siya. Ngunit ang bata, bago makatulog, may huling sinabi, gusto ko pong makita yung truck ng liwanag. Walang makapagsabi kung paano niya nalaman. Pero ang balita ay lumipad sa himpapawid na parang sinag at dumapo kay Mac. Pagdating sa pier, nakaabang na ang Coast Guard. Isang special clearance ang ibinigay sa convoy, pinayagang sumakay ang truck at ilang piling volunteers. Habang tumatawid sa dagat, malamig ang hangin at ang mga alon ay parang humuhuni ng awitin. Wala sa kanila ang makatingin sa mga bituin ng matagal. Lahat ay tahimik. Nagdarasal. Pagdating sa Cebu, walang sigawan, walang palakpakan. Tila isang mahaba at solemneng prosesyon ang pagpasok sa lungsod. Sa gilid ng kalsada, may mga taong tahimik na nakatayo, may kandila sa kamay, may rosaryo sa leg. Marami sa kanila ay hindi nagtanong kung anong meron, nakiramay na lang sa katahimikan. Pagdating sa ospital, may mahigit 500 katao sa labas. Ang ilang nurse, doktor, at mga madre ay nasa harapan ng entrance, nakalinya, parang altar ang kanilang anyo. Ang direktor ng ospital ay lumapit kay Mas habang binababa niya ang hagdan ng truck. Kuya Mats, mahinang sabi ng direktor, dinala na namin siya sa kwarto sa 2 palapag. Ang bintana ng kanyang silid nakaharap sa parking lot. Alam ko, sagot ni Mats, tila may kakaibang katiyakan. Sige na. Ilapit natin. Bumalik siya sa taksi. Inandar ang makina. Dahan-dahang inikot ang truck sa loob ng compound. Parang sinusukat ang bawat pulgada ng espasyo para lang may aliin sa tamang posisyon. Nang nakatapat na ang trailer sa bintana ng silid ni Valentina, tumigil siya. Bumaba. Tumayo sa tabi ng harap ng truck. Tumahimik ang lahat. Sa itaas, isang munting anino ang gumalaw sa bintana. Si Valentina, maputla, payat, at halos hindi makagalaw, ay inakyat ng kanyang ina para makasilip. May oxygen sa kanyang ilong. May li sa kanyang braso. Pero ang mga mata niya buhay. Tumingin siya sa imahe ng Birheng Maria. Sa loob ng ilang segundo, walang nangyari. Hanggang sa biglang sumiklab ang liwanag sa trailer. Ang imahe, na dati tila lumilitaw lang sa sikat ng araw, ngayon ay nagliliwanag kahit gabi. Parang may ilaw mula sa loob ng mismong metal. Ang paligid ay natameme. Ang mga tao, hindi alam kung titigil sa paghinga o luluhod. Sa loob ng ospital, nagsimula ang tunog ng cardiac monitor ni Valentina. Beep. 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 Naging regular. Hindi pa bigla-bigla. Hindi pa kalat-kalat. Matatag. Ang isang nurse ay napasigaw. Doctor. Stabilized. Ang doktor, nakaluhod na sa gilid ng kama, hindi makapaniwala. Ano to eh? Ngunit ang lahat ng tanong ay natigil nang dumilat si Valentina. Mama, mahinang sabi niya. Lumapit ang ina, luha ang mukha. Anak eh. May nagsabi sa akin na magaling na ako. Napahagulgol ang ina. Pati ang doktor. Pati ang mga madre sa likod ng silid. Isang kamera ang naka-on, naka-livestream sa labas, at sa eksaktong sandaling iyon, nakita ng buong bayan si Valentina nagising, humihinga, nakangiti.
Sa labas ng ospital, may marahang nagsimulang umawit. Salve Regina ni. Sumunod ang isa pa. Hanggang sa ang buong bakuran ng ospital ay naging simbahan na walang bubong. Umawit ang libo-libong tao. May mga dumating mula sa mga barangay, mula sa bundok, mula sa isla. Lahat sila ay nagtipon para sa isang batang hindi nila kilala. Pero para bang anak nilang lahat. Si Mats tahimik lang sa gilid. Hawak ang manibela, nakapikit. Sa loob ng kanyang dibdib, may pumipintig na hindi niya maipaliwanag, hindi takot, hindi kaba. Kundi isang bagay na parang pagtanggap. Ilang oras ang lumipas, ngunit walang gustong umalis. Ang mga doktor ay lumabas at naglabas ng opisyal na statement, walang paliwanag na medikal. Pero isa lang ang malinaw, hindi namin ginawa to. At wala kaming karapatang kunin ang kredito. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nang magsimulang magkalat ang mga tao, naglakad si Mas mag-isa. Iniwan niya ang truck. Umakyat siya sa isang maliit na burol malapit sa ospital, wala roong tao, tanging ilang puno at damo. Umupo siya sa isang bato, pinikit ang mga mata. Tahimik. Hangin lang. Ulan. Hangin ulit. Tapos isang boses. Malinaw. Hindi mula sa labas, pero hindi rin mula sa loob lang ng utak niya. Parang bumagsak mula sa langit, direkta sa kanyang puso. Hindi ka lang driver. Napadilat siya. Walang tao. Hindi ka lang tagahatid ng kargamento. Lumakas ang hangin. Umangat ang mga dahon sa lupa. Tumigil ang ulan. Ikaw ang mensahero ko. Napatingin si Matt sa langit. At sa unang pagkakataon sa buong biyahe, hindi siya nagtanong kung bakit siya. Tinanggap niya. Walang kondisyon. Walang reklamo. Isa siyang driver. Pero ngayon, alam na niya, may dahilan kung bakit siya ang pinili. Hindi pa man sumisikat ang araw sa Cebu, gising na ang buong lungsod. Mula sa rooftop ng ospital, tanaw ni Mas ang tanawin ng mga ilaw na parang bituin sa lupa, mga kandilang hawak ng mga nananalangin, umaasang mahawakan kahit konting himala. Sa isip niya, alam na niya, hindi na ito basta biyahe. Hindi ito serbisyo. Hindi na rin ito aksidente. Isa itong panawagan. Bumalik siya sa kanyang truck. Sa dashboard, naroon pa rin ang medalya. Hawak niya ito sa pagitan ng daliri, pinipisil habang malalim ang iniisip. Hindi ka lang driver. Ikaw ang mensahero ko. Ang mga salitang iyon ay nananatili sa loob ng dibdib niya. Parang apoy na hindi masunog pero hindi rin mawala. Hindi niya alam kung kanino ito galing, Diyos. Anghel. Sarili niya. Pero hindi na mahalaga. Alam na niya kung anong ibig sabihin, kailangan niyang ipagpatuloy. Kinabukasan, habang patungo sila sa Southern Port, may mga hindi inaasahang pagbabago. Sa bawat checkpoint, may mga taong naghihintay, hindi lang para sumalubong, kundi para sumama. May iniwang trabaho. May nagpaalam sa pamilya. May ilang naglakad mula sa ibang barangay, bitbit ang krus o larawan ng mahal sa buhay. Kuya Mats, sasama po ako hanggang sa dulo, sabi ng isang lalaking nakasabit sa likod ng jeep. Hindi ko po alam kung anong mangyayari, pero alam ko po dapat akong nandun. May iniiwan po akong posisyon sa kumpanya, sabi ng isa pa. Pero di bal. Mas importante to. Sa radyo, ang mga estasyon ay hindi na lamang nagbabalita, sila na mismo ang gumagawa ng coverage. May mga segment na pinamagatang ihimala sa gulong, ang track ng liwanag, at pagsunod sa panawagan. Sa social media, kumalat ang mga larawan ng trailer na may nakasulat sa caption, kung hindi ka pa naniniwala, tanungin mo ang puso mo. Nagbago na rin ang dami ng mga taong lumalapit. Hindi na lang mga may sakit. Pati mga doktor. Mga arsobispo. Mga madre. Mga journalist. Mga pulis. May ilang sundalo na lumapit sa checkpoint, hindi para magtanong, kundi para humawak ng trailer. Hindi ako relihiyoso, sabi ng isang opisyal ng militar, pero sa dinami-rami ng nakita kong giyera, ngayon lang ako kinabahan sa tahimik na konvoy. Isang anchorwoman ng national news ang lumapit habang huminto ang truck sa Tacloban. Bitbit niya ang camera crew pero hindi siya nagbukas ng script. Tumayo siya sa harap ni Mats at sinabing, "Sir, hindi ako para mag-interview. Gusto ko lang maramdaman kung totoo nga. Kasi ang dami ko nang nai-report na kasinungalingan. Baka ito ang unang balita na totoo sa buong buhay ko." Tahimik si Matt. Pinatuloy niya ang babae.
Hinawakan nito ang trailer. Pumikit. Umiyak. Ilang oras ang lumipas, at habang nagmamaneho siya palapit sa Davao Ferry Terminal, napakagatlabi si Matt. Sa kanyang isip, may isang bagay na paulit-ulit na bumabalik, isang imahe. Isang mapa. Hindi papel. Hindi electronic. Parang sinusulat sa loob ng utak niya. Kumikislap sa dilim. May mga linya, daanan, pangalan ng lugar. Ang mga gilid ng mapa ay parang nasunog, may uling, may abo, pero hindi kumalat ang apoy. Sa gitna, isang marka, hindi Davao, kundi isang lugar na tila hindi pa niya nararating. Hindi niya ito naintindihan noon. Pero ngayon, unti-unti nang lumilinaw. Ang biyahe ay hindi patungong Davao. Hindi ito logistics job. Ito ay misyon na hindi matatapos sa kalsada. Tumigil ang convoy sa isang malawak na rest stop sa labas ng Tagum. Doon niya nakitang paparating ang isang van. Putik-putik ang gilid, tila malayo ang pinanggalingan. Bumaba ang pinto. Si Linda. Ang asawa niyang hindi niya nakasama mula nang magsimula ang lahat. Kasama ang kanilang 2 anak. Si Gabby at si Erica. Kapwa nangingiti pero may luha sa mata. Hindi siya agad lumapit. Parang hindi makagalaw. Parang natatakot. Baka bangungot lang ito. Baka ilusyon. Pero sumigaw si Linda. Mas Tumakbo si Erica. Sumunod si Gabby. Hinila nila siya. Niyakap. Walang salita. Walang tanong. Si Linda hawak ang mukha niya. Ang tagal mong nawala. Napangiti si Max. Akala ko hindi ko na kayo makikita. Hindi ka na namin iniwan, sabi ni Linda. Sinundan ka lang namin sa panalangin. Niyakap nila siya sa gitna ng daan habang ang ibang tao ay nanonood. Hindi bilang mga tagahanga. Hindi bilang tagasunod. Kundi bilang mga taong nakakita ng isang ama na bumalik sa kanyang pamilya kahit sandali. Hindi ko na alam kung saan ako dadalhin ito, sabi ni Mats bulong sa asawa. Parang hindi ko na kontrolado ang truck na to, parang may ibang may hawak. Ngumiti si Linda. Hindi mo naman kailangang kontrolin, Max. Sundan mo lang. Maya-maya, lumapit si Erica, 7 taong gulang, at hinawakan ang kamay ng ama. Tatay, sabi nila Davao daw ang dulo. Totoo ba yon? Hindi agad sumagot si Matt. Tumingin siya sa malayo kung saan ang mga ulap ay bumubukas. Parang may sinag na dumarapo sa isang lugar na hindi niya pa nararating. Tumalikod siya sa anak. Yumuko. Hinawakan ang kanyang balikat. Tumingin sa mata. Anak, ang final destination hindi pala Davao. Tumigil ang lahat sa paligid. Tahimik. Walang hangin. Kundi ang puso ng bansa. Sa Davao, matagal nang hindi nakakita ng ganito karaming tao sa isang lugar. Hindi ito rally. Hindi rin ito concert. Wala ring opisyal na misa. Pero daan-daang libo ang nagtipon sa isang open field na ginawang temporary terminal. May mga tolda, upuan, speakers, at isang stage, pero walang sinuman ang inaasahang magsalita. Ang hinihintay lang nila ay isang bagay, ang pagdaan ng truck. Si Mats, tahimik sa driver's seat, naka-jacket na ginamitan na ng safety pins para ipagdikit ang mga patch na iniabot sa kanya ng iba't ibang tao sa biyahe, rosaryo, panyo ng may sakit, sulat, maliit na krus, isang shell mula sa mangingisda. Parang armor na binuo ng panalangin. Habang nilalampasan nila ang tulay papasok sa lungsod, pinatay niya ang radyo. Pinatay ang aircon. Gusto niyang marinig ang mundo. At narinig niya ito. Dasal. Awit. Iyak. Katahimikan. Pagdating sa sentro ng Davao, tila bumagal ang oras. Nang lumitaw ang trailer, sabay-sabay na napaluhod ang ilan. Ang iba, tahimik na nagtaas ng kamay. Ang ilan, hinagka ng lupa. Ang ilan, tumakbo upang sumabay sa takbo ng gulong, hindi para mauna, kundi para maramdaman lang ang hangin mula sa himala. At sa sandaling iyon, nang tumapat ang imahe ng Birheng Maria sa gitna ng napakaraming tao, may nangyari. Kasabay. Sabay-sabay. Isang lalaking may hika na nawala ng gamit sa inhaler, tumayo, malalim ang hininga. Isang matandang babae na nakaratay sa wheelchair, tumayo, umupo, tapos naglakad. Isang bata na may sugat sa likod mula sa pagkasunog, ang sugat ay nagsimulang magsara sa harap ng kanyang mga magulang. At hindi lang sila.
Sa mga ospital ng Davao, biglang sumigla ang mga monitor. Ang mga ward ay napuno ng gulat at sigawan, hindi dahil sa trahedya, kundi sa pag-asa. Mga pasyente na hindi tumutugon, biglang dumilat. May isang batang babae na una nang sinabihang walang tsansa, nagmulat ng mata at bumulong, "Mama, naririnig ko ang kanta nila." Hindi na kinakailangang ipaliwanag pa. Kahit ang mga taong walang pananampalataya ay hindi na nagtanong. Lumapit ang mga kinatawan ng pamahalaan. Isang konvoy ng Black Sobs ang huminto sa gilid. Bumaba ang opisyal mula sa Malacanang. Wala siyang dalang speech. Wala siyang press kit. May hawak lang siyang sulat mula sa Pangulo. Isinabit niya ito sa gilid ng trailer. Hindi na ito basa ng ulan o pawis, kundi ink ng opisyal na deklarasyon. Isang simbolo ng pananampalataya. Isang panawagan para sa pagkakaisa. Mula sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, salamat. Walang banda. Walang fireworks. Pero sa puso ng bawat naroon, parang pumailan lang ang buong langit. Habang papalapit ang gabi, huminto si Mac sa gitna ng crowd. Bumaba siya, mabagal ang kilos, parang may dinadalang krus na hindi kita. Umakyat siya sa maliit na platform na itinayo para sa kanya, ayaw sana niyang magsalita. Pero may mga matang naghintay. Tahimik ang lahat. Hawak ang mikropono, nilingon niya ang trailer. Pagkatapos, nilingon niya ang libo-libong mukha sa kanyang harapan. Hindi niya pinaganda ang sinabi. Hindi siya nagbasa ng anumang nota. Hindi rin siya naghanda. Ang boses niya, pagod pero totoo. Hindi ako tagapagsalita. Ako lang ang nagmamaneho. Siya ang gumagawa ng iba. Isang malakas na hangin ang dumaan. Nagpalakpakan ang mga tao, pero hindi sa sigaw, sa luha. Sa dasal. Maya-maya, bumalik si Mas sa truck. Hindi siya nagsabi ng paalam. Hindi rin siya nagpost, walang anunsyo. Basta umandar siya. Walang yeah. Walang mapa. Sa harap niya, walang direksyon. Pero sa loob niya, may malinaw na landas. Lumampas siya sa main road. Kumanan sa maliit na daan, masikip, maputik, puno ng sanga. Wala sa mapa. Wala sa Waze. Pero alam niyang doon siya dapat dumaan. At sa loob ng taksi, muling nagniningning ang imahe ng Birheng Maria. Parang sinag na hindi kailanman pinatay ng gabi. Sa harap niya, parang may ilaw na gumagabay. At mula sa likod ng kanyang isip, isang panibagong tinig ang lumitaw, hindi mula sa radyo, hindi mula sa cellphone, hindi rin mula sa sarili. May panibagong kargamento. Handa ka na ba? Ngumiti si Mac. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Pero sa pagkakataong ito, handa na siya. Kung ang kwento ni Mas ay gumalaw sa puso mo, huwag mo itong itago. Ibahagi. Manalig. Dahil minsan, ang himala ay dumarating sa anyo ng isang truck sa daan.